Pwede nga ba talagang itulak ng isang daily close sa XRP papuntang presyong $2.30? Sabi po ng analyst dito na si Tara na nasa isang critical level ngayon itong sa XRP. Ang moving average ay eksaktong nakapatong po sa macro 0.5 support sa bandang $1.88. Kapag ang trend at structure ay nagsama sa isang price zone, nagiging mas sensitibo ang galaw ng presyo. Ibig sabihin, maliit na trigger lang ay pwede pong magdulot ng mas malaking galaw. Para po sa atin, mahalaga ito dahil ipinapakita nito na pinipiga ang presyo malapit sa suporta. Kapag hindi na kayang itulak pababa ng mga sellers sa XRP, madalas ay naghahanda ito sa expansion. Ngayon, ang mas mahalagang detalye po dito ay ang behavior ng moving average. Hindi na ito pababa. Hindi na ito pababa ang kanyang slope kundi nagle-level off sa support. Ibig sabihin, humihina po ang bearish momentum. Kapag ang daily candle ay magsara sa ibabaw ng $1.88, nagbabago po ang short-term bias. Ayon po rito kay Tara, pwede itong i-fuel or magdulot ng gasolina para sa susunod na wave papuntang $2.30 ng Fibonacci level. Ngayon kapag pumalya po ang close, pwedeng manatili sa XRP sa sideways move or sideways po na paggalaw habang nag-iipon po siya ng lakas. Kaya para po sa atin, may mas mahalaga ang close kaysa sa intraday wick. Mukha bang handa sa XRP para sa isang major rally? Ayon po sa analyst na si Javon Marks dito, sa XRP ay patuloy na humahawak sa isang malinaw na support zone. Ayan po. Kahit ilang beses na itong tinesting ay hindi pa rin ito nababasag. Ibig sabihin may mga buyers na handang pumasok sa level na ito. Kahit kontrolado pa ng mga sellers ang sentiment, may structural strength na nabubuo. Kaya para po sa atin bilang mga investors, mahalaga ito dahil ang matibay na support ay pundasyon ng susunod na rally. Hindi kailangang agad tumaas ang presyo para masabi nating healthy ang setup. Ngayon ay mas lalo pong nagiging interesting ang analysis dito dahil sa hidden bullish divergence sa MACD. Yan po yung nasa ilalim na bahagi ng chart ni Javon Marks dito. Habang gumagawa po ng higher lows ang presyo, ay gumagawa naman ng lower lows ang indicator. Sa technical analysis, ito po ay sinyalis ng trend continuation. Ibig sabihin, humihina po ang selling pressure kahit mukhang tahimik ang chart. Kapag ang consolidation ay nangyari, pagkatapos po ng malakas na rally, mas nagiging credible ang breakout. Kaya para po sa atin, malinaw na hindi pa tapos ang kwento ni XRP. Ngayon ay bakit naman po tinatawag na momentum king sa XRP ngayon? Batay po sa datos or data mula sa CoinShares, sa XRP ang may pinakamalakas na weekly inflows po sa mga major assets. Umabot na kasi ito sa humigit kumulang $70.2 million. Samantala, si Bitcoin at saka si Ethereum ay nakaranas ng malalaking outflows. Ipinapakita po nito na may institutional rotation na nagaganap. Para sa atin, mahalaga ito dahil sinusundan ng presyo ang kapital sa long run. Kung saan pumapasok po ang pera, dito nagkakaroon ng momentum. Ang mas malinaw na signal ay ang consistency. Hindi lang isang linggong malakas sa XRP, kundi pati ang kanyang month-to-date at saka year-to-date. Ibig sabihin, hindi ito random spike. Samantala, ang outflows kay Bitcoin at Ethereum ay maari pong rebalancing lamang. Pero, ang fact or katotohanan na sa XRP ang pangunahing beneficiary ay nagsasabing may selective confidence ang mga institutions. Kaya para sa atin, ito ay indikasyon ng relative strength. Ngayon ay bakit hindi kailanman sinubukan ng Ripple na ipump ang presyo ni XRP? Ayon po sa community analyst dito na si Arthur, hindi po priority ng Ripple ang short-term price action.
Ang focus nila ay gawing functional tool sa XRP sa liquidity at saka payments. Hindi ito tulad ng ibang crypto na umaasa sa hype. Infrastructure assets ay tahimik na gumagalaw hanggang sa maging kailangan. Kaya para po sa atin, mahalagang maintindihan natin ito upang maiwasan ang frustration dahil hindi po lahat ng value ay agad nakikita sa chart. Ngayon, mahirap po itong tanggapin, lalo na para sa mga retail investors. Sanay po kasi tayo sa mabilis na galaw kapag may balita. Ngunit ang utility-driven assets ay iba ang behavior. Kapag dumating po ang point na kailangan na talaga sa XRP, ang repricing ay biglaan, hindi po paunti-unti. Ibig sabihin, ang mahabang katahimikan ay maaring paghahanda. Kaya para sa atin, ito ay test ng ating patience at saka conviction. Ngayon, ay totoo bang utility ang magtutulak sa presyo ni XRP? Ibinahagi po ng researcher dito na si Smoke ang dokumentadong ebidensya ng blockchain settlement sa banking. Kaya yan po yung mga dokumento, basahin na lamang po ninyo. Ginamit po ito sa letters of credit at interbank transactions. Ipinapakita nito na hindi na theory lamang ang use case. Sa comparison po sa SWIFT, mas mabilis at mas flexible ang blockchain rails. Para po sa atin, malinaw na may dahilan kung bakit interesado ang mga bangko. Sa model ng Ripple, ang XRP ay ginagamit po sa aktual na settlement. Sa bawat transaction ay may maliit na amount na permanently remove or permanenteng natatanggal sa supply. Kaya kahit maliit ito ay konektado po ito sa volume ng usage. Ibig sabihin, habang lumalaki po ang adoption ay unti-unting nababawasan ang supply. Kaya para sa atin, ito ay long-term demand driver, hindi po trading hype lamang. Ngayon, malapit na ba ang major bounce ng XRP ayon kay Egrag Crypto? Ipinakita po rito ni Egrag Crypto ang long-term RSI cycles ni XRP. Kaya yan po yung kanyang chart. Sa nakaraang tuwing nagbabounce ang RSI sa moving average ay sumusunod ang malakas na rally. Sa kasalukuyang cycle ay nagkaroon po ng initial failure. Ngunit may projection po ng bagong bounce. Para sa atin ito ay early signal na dapat po nating bantayan. Kapag nabawi po or naka-recover ang RSI, ang moving average ay karaniwan itong umaabot sa overbought na zone. Sa mga nakaraang cycles, ito po ay sinabayan ng price surge. Ibig sabihin, ang momentum ay nauuna bago ang presyo. Kaya para po sa atin, malagang bantayan po natin ang confirmation. Kapag nag-align po kasi ang RSI at saka price structure, nagiging high probability ang setup. Ano naman ang ipinapahiwatig ng Franklin Templeton tungkol kay XRP? Ayon naman kay Zach Rector dito, nagbago na ang tono ng institutional discussion or usapan tungkol kay XRP. Hindi na ito hype, kundi structure at function ang usapan. Nang ilarawan po ng Franklin Templeton ang XRP ledger bilang payments, payments first blockchain, malinaw po ang mensahe. Ito ay infrastructure, hindi po experiment lamang. Kaya para po sa atin ay malaking validation ito. Ngayon ay mas lalo pong lumalim ang mensahe ng tawagin nilang foundational building block itong si XRP. Para po sa isang asset manager na may trillions AUM or asset under management, mabigat ang ganitong balita. Sinusuportahan pa ito ng launch ng Spot XRP ETF. Ibig sabihin, pasado ito sa risk at saka compliance standards. Kaya para sa atin, malinaw na institutional grade na itong si XRP. Ano naman ang mas malaga? Presyo ba o liquidity ni XRP? Ayon po kay Saif at dating Ripple executive na si Greg Kidd, ang liquidity ang tunay na susi. Sa XRP ay hindi po ginawa para iparada
kundi para gumalaw. Ang mataas na presyo na walang liquidity ay walang silbi. Ang mga institutions ay nangangailangan po ng mabilis na entry at saka exit. Kaya para sa atin, dito po nagkakaroon ng advantage itong si XRP. Ipinaliwanag po dito ni Kidd na kapag may demand, natural na tataas ang presyo. Ngunit hindi ito ang inuuna. Inuuna po ang environment kung saan pwedeng gumana ang asset. Ang malalim na liquidity ay nagbabawas ng volatility at saka friction. Para po sa atin, malinaw ang sequence utility muna bago ang presyo. Ngayon ay ano naman ang realistic na inaasahan sa presyo ng XRP ngayong taong 2026? Ayon po sa Cointelegraph dito, maraming analyst ang nag-i-expect ng consolidation ngayong umpisa ng taong 2026. Walang agarang bullish trigger. Nakadepende pa rin ang galaw ng XRP sa kondisyon ni Bitcoin. Para po sa atin, hindi po ito bearish kundi neutral phase. Ang sideways ay paghahanda rin. Mas nagiging positibo po ang outlook sa second half ng 2026. Mga posibleng catalyst po ay ang mga spot XRP ETF approvals at mas malalim na payment integration. Kahit wala pong eksaktong price target, malinaw ang direksyon. Kapag nag-align ang macro at saka utility, pwede pong mag-shift or magbago ang trend. Kaya para sa atin, ang pasensya ang siyang magiging edge. Sa kabuuan, malinaw na sa XRP ay hindi po umaasa sa hype kundi sa structure utility at saka liquidity. Ang mga technical signals ay nagpapakita ng paghahanda habang ang mga institutions ay daang-daang pumupwesto. Para po sa atin, ang tanong ay hindi kung kailan ang pump kundi kung handa ba tayo kapag dumating ang expansion. Ang market ay nagbibigay ng gantimpala sa may disiplina at may pangmatagalang pananaw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.